talaga ang dahilan para patakbuhin niyo ako. Hindi niyo isusunod. Sinundan ni Rigor si Marites at naabangan ito sa labas ng mansyon. Nang makatiempo, agad siyang nakapasok at hinabol si Marites sa loob. Takot na takot si Marites habang tumatakbo at nagtatago sa mga silid para makaligtas. Galit na galit si Rigor nang masukol niya si Marites. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit mas pinili nitong sumama kay Ramon. "Demonyo yon!" sigaw ni Rigor. Matapang namang sumagot si Marites, "Mas demonyo ka!" Dahil sa sagot na ito, lalo pang nag-init si Rigor. "Oo, demonyo na nga ako. Kaya ako na rin ang papatay sa'yo," mariing sagot niya habang hawak ang kanyang baril. Samantala, kumalat na sa balita ang nangyaring raid sa pier. Ayon sa ulat, kasangkot si Mayor Roberto sa ilegal na transaksyon ng droga. Galit na galit si Miguelito nang marinig ito. Hindi niya matanggap na nadawit ang pangalan ng kanilang pamilya. Agad namang lumapit si Olivia kay Don Gustavo. Sinabi niyang dapat na siyang tumakbo sa halalan dahil malinis pa ang kanyang pangalan, hindi tulad ni Roberto. Pero nagalit si Don Gustavo. "Ikakabagsak natin to kung puro sarili ang iniisip mo," mariin niyang sabi. Nagpunta si Olivia sa mansyon ng mga Montenegro. Laking gulat ni na Ramon, Don Julio at Tanggol sa kanyang pagdating. Agad naglabas ng baril si Tanggol, ngunit pinigilan siya ni Don Julio. Ipinaliwanag ni Olivia na nais niyang pabagsakin ang pamilya Guerrero at nais niyang makipagsanib puwersa sa mga Iminungkahi ni Olivia na tumakbo si Tanggol bilang mayor at siya naman ang magiging vice mayor. Agad tumanggi si Tanggol, sinabing wala siyang alam sa politika at ayaw niyang gamitin ang kanyang pangalan para sa kapangyarihan. Sumabat si Ramon, sinabing maraming nanalo sa halalan kahit walang alam. "Kung ikaw ang tatakbo, baka may pag-asa pa ang Maynila," dagdag pa niya. Umagit na si Don Julio at sinabing kung tatakbo si Tanggol, mas mapoprotektahan nila ang kanilang negosyo. Nainis si Tanggol sa narinig. "Negosyo na naman. Wala ba kayong ibang naiisip kundi kapangyarihan?" Galit niyang sagot. Napalingon ang lahat sa kanya at si Ramon mismo ang nagtanong, "Ano ang desisyon mo, Tanggol?" Habang patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng mga pamilya, mas lumilinaw ang tunggalian ng prinsipyo at kapangyarihan. Sa isang panig, si Tanggol ay humaharap sa mabibigat na desisyon kung uunahin ba niya ang sariling paniniwala o susunod sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, si Rigor ay mas lalo nang nalulugmok sa kanyang galit at pagnanasa sa kontrol, habang ang pamilya Guerrero ay unti-unti nang ginigiba ng mga eskandalong nilikha nila mismo. Sa bawat galaw ng mga karakter, nagiging malinaw na ang kapangyarihan kapag pinili sa maling paraan ay maaaring mauwi sa kapahamakan. At tanging ang matatag na prinsipyo ang maaaring magligtas sa kanila sa dulo. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.